Kung ikaw po ay isa sa mga nag-i-invest dito kay XRP o nag-aabang ng mga balita tungkol sa mga ETF, malamang ay narinig mo na ang tungkol sa unang XRP ETF na na-launch. Yan, na-content na rin po natin yung tungkol dyan. Pero bakit nga ba bumaba ang presyo ng XRP kahit na ang hype ay mataas? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit hindi umabot sa mga inaasahan ang paggalaw na presyo ng XRP pagkatapos ng ETF hype. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano po ang nangyari kay XRP pagkatapos ng kanyang ETF launching. Ayan, kahit na maraming excitement ang naganap bago po ang launching ng Teucrium's XRP ETF, hindi ito nagdulot ng inaasahang rally sa presyo ng XRP. Sa halip ay bumaba po ang presyo ng XRP ng halos 5% at patuloy po siyang naglalaro sa mga presyong $1.81. Ngayon ay paano nga ba nangyari ito? Una, ang ETF na inilaunch ay isa po kasing leverage ETF. Ibig sabihin ay binibigyan nito ang mga investors na ng doble na exposure kay XRP. Yan, meron na rin po tayong paliwanag tungkol dyan. Pero wala pong approval mula sa SEC para sa spot ETF, kaya't hindi po nagkaroon ng malaking epekto ang pagkakaroon ng ETF sa presyo ng XRP. Ngayon ay bakit po naging odd yan ang XRP ETF? Sinabi po ni Bloomberg market analyst na si Ginoong Eric Balcunas na ang ETF na ito ay medyo odd or kakaiba. Sa mga nakaraang pagkakataon, ang mga spot-based na ETF ay hindi po leverage. At ayan, ito po ay nagdulot ng malaking rallies sa presyo ng mga cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. Kaya nang makita ng mga investors na ang XRP ETF ay leverage at wala pang approval mula sa SEC, nagkaroon po ng pagkabahala at naging maingat po sila sa pag-invest. Ngayon ay ano po ang naging epekto nito sa market? Ayan, bukod pa rito, ang pagbaba po ng presyo ng XRP ay naapektuhan din ng pangkalahatang sell-off sa buong cryptocurrency market. Ang mga presyo po ng mga malalaking coins tulad ni Bitcoin at saka Ethereum ay patuloy na rin po na bumababa, kahit pati na rin si XRP dito ay nadamay. Kaya kung pagtitignan natin ang mga charts, makikita natin na halos lahat ng mga altcoins ay apektado rin ng bearish sentiment. Ngayon ay ano po ang ating matututunan dito bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, particular po sa atin na may interest dito kay XRP. Yan, sa kabila po ng hype ay dapat nating tandaan na hindi lagi pong umaabot sa mga inaasahan ang mga market reactions, lalo na kapag may mga hindi pa approved na produkto tulad ng ETF. Kaya't mahalaga po na mag-ingat tayo sa mga trading strategies tulad po ng buying the rumor or selling the news, kung saan ang presyo ng isang asset ay tumataas bago ang malaking balita, ngunit bumababa ito pagkatapos. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang nangyaring ito ay isang paalala para sa atin bilang mga traders at investors na wag po tayong masyadong magpadala sa hype. Dapat po natin laging isaalang-alang ang mga fundamentals ng isang asset at mag-iingat po tayo sa mga hype na wala pang sapat na basihan. Huwag nating kalimutan na ang market ay lagi pong pabago-bago at ang tamang diskarte ay mas mahalaga kaysa sa mabilisang desisyon na base lamang po sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.